Hey guys, what's up? I'm Sharwin. Today, pag-usapan nga natin ang naging feedback ng mga members ng PTA, no? Whether mga parents or teachers na naging member or currently no, a member of PTA. So, medyo naging controversial nga itong ano ni Idol Rafi. PTA donation, tinalakay, hindi pa pinaano. No? So marami pong magulang nagsabi na punong-puno nga daw ng kasinungalingan itong sinasabi ni Idol Rafi dito. Okay. Sabi niya may proof daw siya, so yung mga comments. Come to think of it, sa mundo ng social media, okay, sa mundo ng social media, lahat ng tao magbibigay ng reklamo. Pero hindi po lahat ng tao magbibigay ng explanation. Hindi po lahat ng tao magbibigay ng legit na depensa. It's always easy for us to make a comment and tell people that ganito, ganyan. Alam mo kasi style ng mga tao ngayon, especially with the RTIA, very susceptible si Rafi Tulfo, lalo na sa kanyang mga comment section, ng katang-isip ng ibang tao. Hindi kasi sabing lahat, ng ibang tao. And yung mga nire-raise nilang concern dito kay Rafi Tulfo, no? Punong-puno ng hearsay. Ngayon kung may sinasabi ka na itong teacher na 'to, okay, lalo na public school, "'Tong teacher na 'to mahilig humingi ng ganito." Pangalanan mo, file ka ng reklamo. Here's the thing 'no, 'pag ikaw nagbigay ng comment sa comment section ni Rafi Tulfo, na kesyo itong teacher na 'to ganito, ganito, you're very susceptible din naman sa cyber libel. So the best thing na gagawin mo, sumulat ka sa principal, kung hindi ka bigyan ng atensyon ng principal, itaas mo 'yan. Dalhin mo 'yan sa DepEd. Dahil ang DepEd, no, they have zero tolerance sa mga ganitong tao. And what do? You bring it to Rafi Tulfo, no, para papogi, and yet, see the results. Ang kaya lang naman tawagan ni Rafi Tulfo, mga pulis. Pulis na gamit niya. Mga taga-DSWD. Doon lang naman umikot yan guys eh. Police, DSWD, PAW. Kahit nga PAW eh. No, binibigyan ng assistance yung mga lumalapit sa kanya. And yet, anong ginawa niya? Kung ano-anong hindi magagandang salita ang binigay niya sa PAW. Diba? So kung babalikan natin 'tong video na 'to, makikita niyo kung ano ang reaksyon ng mga members ng PTA. Pesos a year. And yet, every single day, nakakatanggap po ako ng reklamo mula sa mga magulang na mga mahirap natin mag-aaral para sa kontribusyon. At ang eskwelahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association, in the guise of voluntary contribution when in fact it is a required contribution. Paano eto na lang i-observe natin ng bahagya 'tong pinagsasabi ni Rafi Tulfo. Paano naging required ang isang voluntary contribution? I mean, there's a very big distinction between the two words, 'di ba? When you say voluntary, kung meron ka lang. 'Pag sinabi mong, mandatory, kailangan mo magbigay. Naalala niyo ba na itong si Rafi Tulfo ay kinasuhan ng libel? Kasi kung ano man yung sinasabi niya rito, sanay siya eh. Sanay siyang paniwalain ng isang kasinungalingan ay pwedeng maging totoo. Ngayon para sa atin, kung meron kang binibintangan, no, na eskwelahan, na teacher, lalo-lalo na mga taga-DepEd, file ka ng kaso. Tulungan mo yung magulang na nagsasabi sa'yo niyan. 'Di ba? Through RTIA, magsampa kayo ng kaso. Mag-file kayo ng kaso. Contribution. Contribution para sa chalks, floor wax, pintura, varnish, TV repairs, electric fan, test tube, and laboratory materials. Test tube. Estudyante rin ako.
As a matter of fact, I'm still a student. Pero never, sabagay hindi naman ako nag-aaral ng public school when I was in high school and college. Nag-public school lang ako when I was in no, sorry, private school ako when I was in elementary to high school, then nag-government school ako, nag-government university ako nung pumasok na ako ng college. Pero even those years, all throughout my school life, bumibili kami, especially when I was in high school and college, bumibili kami ng test tube. Kailangan ko yun sa chemistry. Diba? Kasama dyan yung printer. At alam ko po, yan ay napapaloob sa supplies and equipment na meron pong bilyones na budget from DepEd. Isa pa po or ilan pa po sa mga sinisingil na mga public schools sa mga mag-aaral, ng mga magulang, ay utility bills. Yung Wow. bayad para sa kuryente ay hiningi ng contribution na para magbayad ay yung mga mag-aaral. Totoo ba Yung to? bayad para sa janitor, yung bayad po para sa mga Ito. This is definitely a big fucking joke. Sorry, security guard, yung bayad po para sa repair ng CR, and pati po dun sa field trip na sana po ay libre. Ang field, okay, I'm not really sure if I'm hearing this right. May field trip ba ang government school? I'm not 100% sure about that. Kasi normally, no, itong pagkakaintindi ko at pagkakalam ko when it comes to field trip. When I was in high school, elementary and high school, may field trip yan. Even nga sa private school, hindi yan mandatory. That's one. Number two, pagtungtong mo ng college, ang field trip, you don't call it as field trip. And still, hininga ng mga professors, yung mga estudyante, ng consent coming from the parents. Okay? Bakit hihinga ng donasyon ang isang bagay gaya ng field trip? Ewan ko. I mean, you have to answer that. Yung mga PTA natin, totoo po ba ito? Now, ang tanong, can somebody run me through, paano po ba nadidistribute, nadidisburse yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko? Okay, so I remember it was not sino ba 'yon? I think si Attorney Libayan, FIO, 'di ba? Si Attorney Libayan, FIO. Yung doorway. Parents naging required to kasi ni-require nila yung mga kanilang mga estudyante na Wait lang. mention their name. Dating sa mga na disburse yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko. How is it being distributed at bakit po hindi nakakarating sa mga eskwelahan na marami sa kanila mga guro. In fact, I talked to some of them. Of course, I'm Marami sa kanila ay guro. Oy, mga teacher kayo binabanatan dito, not gonna mention their name for obvious reason. Wala na po nakakarating sa kanila. Kaya ang nangyari, nagre-remedyo po sila at ni-require nila yung mga kanilang mga estudyante na mag-contribute. Okay. Teachers nagre-require na mag-contribute ang kanilang mga estudyante. Tama ba? 'Di ba? 'Yun ang sabi niya, eh. Paano po naging required to? Kasi what they do is they call a PTA meeting. Ito Wow. po yung doorway, Parents Teachers Association. So pagdating po sa PTA, ngayon, ang first agenda palagi is kailangan natin magbigay ng contribution para sa chalk, floor wax, etc. Here's the thing, no? So, initially, ang binabanata niya is mga teachers because humihingi ng contribution sa mga estudyante. And itong mga teachers na 'to, ginagamit ang PTA. Malinaw 'yan, 'di ba? So, tingnan natin yung this is very interesting, no? Okay. Palakihin natin para mas ma-appreciate natin ng maigi ang kanilang mga naging comment. Is this huge enough, guys? Yan, okay. Sabi dito ni user, G5, wow, Senator Tulfo,
Matagal na po ako sa DepEd at never po kaming kumuha ng mga sa mga students sa pilitang contributions. At sa mga projects naman ng PTA ay pinag-uusapan po namin 'yan at maisasakatuparan lang kung aprobado ng majority kung ano man ang mapag-usapan. At sorry po senador kasi kapag kulang ang pondo para sa PTA projects, bakit naputol 'to? Naputol siya, eh. Okey naputol siya. Sabi rito ni Benny Antelan 998, meron akong kaibigan na teacher nag-solicit na magbigay ako ng tulong sa elementary school nila. Sinabi ko na sige magbibigay ako pero nabalita na maraming anomalya sa DepEd. Kaya, sabi ko hindi na ako magbibigay kasi ibinubulsa lang naman nila ang pondo para sa DepEd. Okay. So dito sa sinabi nito, we need to raise this, ifo-forward natin 'to kay VP Sara. Di po sabi nung kaibigan mong teacher ang nagsusulisit, meaning siya lang po ang gagamit ng itutulong niyo. Para po kasing tamang hinala kayo, pati sa kaibigan mong teacher. Oh, 'di ba? So, basically, itong sinasabi nitong Benny Antalan 'no, we need to recognize this para mai-forward kay, tawag dito, kay VP Sara. Ever since the Tulfo tasted legislative powers and now clowns. Supreme Court, please tulungan niyo ang Pilipinas para magkaroon ng mabuti ng senador at tapusin niyo ang DQ. Talamak ang kahihiyan ding, we need quality senators to represent us in the Senate. Sirain na naman ng mga teachers, tapos idol pa rin tawag sa kanya. Nung sa Wanted sa radyo, pa siya sabi niya wala siyang magawa tapos ngayon senador gawin niya lahat para lang matigil. Biglang cambio na wala siyang kapangyarihan itigil, ano ba talaga? Sabi rito, ang ganda po ng observation niyo, kudos PTA, Pulpol Tulfo Association diyan, bagay si Tulfo. Sabi rito, hindi nawa ni Tulfo yung salitang voluntary, nasa mga members kung gusto nilang magbigay at hindi. Tama naman ang VP na mag-file ng bill para ipagbawal may power na batas sa susundin kahit sino DepEd Secretary mukhang iniiwasan ni Raffy Tulfo na ma-interpolate sa floor kung may idedepensa ang bill. Well, actually hindi niya 'yun kakayanin. The saddest part here is that Raffy Boy Tulfo is not even embarrassed. Exactly, kawawa mga Pilipino sa mga sila Rap loves his voice kahit saan-saan napupunta sinasabi. Ayan, pinagtatawanan. It's only my opinion kaya tayo hindi makakuha ng quality senators dahil maraming voters ang di marunong pumili ng tamang, kandidato basta sikat pangalan. Exactly, I'm so sorry to hear that. Ayan, na-booking na din alam ng trabaho niya bilang senador. Sabi rito ni Venzer, "Sarap maging pulitiko ngayon, laway lang puhunan kahit walang utak." Constitution guarantees freedom to form association like PTA, sabi ni Bombom 9141. So proposing to have a law that prohibits PTA is unconstitutional if passed. Well, basically, if that becomes a bill, it will never pass. Kasi doon pa lang sa committee, haharangin na yan. So wala siyang magagawa dyan. Ayan. That's always a common talk and talk tool for is only a handful teachers. PTA is only a voluntary organization. If concerns about it, then make a law banning PTA in all school. Pero gaya nga ng sinabi ni tawag dito, going back ni Boom Boom, PTA is an association. So by doing so will be unconstitutional.
Rafi is just scrutinizing where the DepEd budget goes. It's clear that you don't know what's going on in your public schools. Try to engage teachers and ask them of the issues so that you have better understanding. What Rafi mentioned about parents forced to contribute school supplies or projects through PTA are true. You're the kind of vlogger that enabled the bulok system of the governance to go on. You if you really care about the people, be critical of the system without biases. Sarah hasn't done anything of significance to address the problems of DepEd. Sarah has the power to stop this asking contributions as VP and as the DepEd secretary. She has not done anything of significance. Busy siya amazing in piling up funds for her presidential name. Come and think about it. Wow. Well, obviously, this is a Rafi Tulfo supporter and VP Sara hater. Unang-una sa lahat, no? Ano munang kinalaman ng DepEd at saka PTA? Connected ba ang PTA sa DepEd? PTA is an independent organization or association. And gaya nga ng sinasabi rito, no? If I'm gonna go here, maraming nagsasabi dito na malaki ang naitutulong ng mga PTA. Kasi sa abroad may PTA, nakakatulong ang PTA. Sa dinami-dami no, ng mga estudyante. Sa tingin mo without the help of PTA masu-survive ng mga public schools? Sabi nga dito ni Miss Nancy, di siya naintindihan yata yung word na voluntary. Matagal na akong officer ng PTA, Diyos me, critical thinking lang, wag grandstanding. Yung PTA na Parent Teachers Association, ginagawang pang tulfo galawan. Kaya ayun, sinabihan ka na ni VP Sara, sana doon pa lang may gawain ka ng batas at di puro imbestiga na lang. Ilang beses ka na nagsasabi na gagawa ka ng bill sa kahit anong hearing pero parang wala yata kaming narinig na opinion mo lang. Well, technically, marami nga siyang binintangan na corrupt pero wala naman siyang napakulong o wala siyang napapakasuhan so far. Okay? Nakakatawa, 'di ba? Ang reklamador ng mga parents na pala absent sa meeting at yung during meeting hindi nagsasalita. Yung favoritism almost nangyayari sa private kasi nangyari yan sa anak ko. Okay? Sabi ni Ma'am Catalina. Hello po, good morning Sean Wayne, watching po from Nevada. Sabi dito ni Floor Principe 9968, ang galing mong mag-imbento, Rafi Tulfo. Do you think ang isang anak ay papayag na magnakaw ang kanyang magulang para lang makapagbigay ng sinasabi mong contribution? We don't believe your nonsense story. Dapat sa'yo mag-scriptwriter. Kagaling mong gumawa ng kwento. Tulfo, dapat sa showbiz magaling sa storytelling. Sabi nga rito ni Ma'am Catalina, teachers ang nag-shoulder para pinturahan ng classroom nila during brigada. Yun din ang alam ko, karamihan, no? Transparency po tawag doon, hindi pamamaya. So anong tawag sa nangyayari sa RTIA? Sabi ni Venzar, for awareness. Kaya ka nakakasuhan ng libel eh. At na-convict pa. 'Di ba? Ano nga natin, pin natin 'to. It's very sad, no? Dapat daw kasama DepEd sa PTA, sabi ni Kuya Gamer Official. Kaya nga Parents and Teacher Association eh. Baka gusto mo PTDEA, Parent and Teachers DepEd Association. 'Di ba? Ayan, sabi rito ni Agapito, may proof daw bakit di ilabas. Exactly. Sa public school ba uso sipsip na magulang sa teacher? 'Di ba sa private lang 'yon? Yun din ang alam ko, no? Hindi na ako
Hindi na ako magbabanggit ng eskuwelahan. Meron school diyan sa may Menjola. Kaya ginawang first honor yung anak dahil, ah, ibang magregalo ang magulang sa mga teachers. 'Di ba, tagisan ng talino ngayon, depende sa regaluhan. "Rap, maglabas ka raw ng resibo, pambansang tsismis yata 'yan," sabi dito ni user. Kadalasan kung sino pa yung 'di nagbibigay, sila pa yung nagrereklamo. Exactly! Siyempre sasabihin na ba diyan, "Paano makakapagbigay, wala kayong pagbibigay, 'di magrereklamo na lang." 'Yun ang biggest contribution nila. Sa RTA kasi mauuna wala ng screening, tama na agad. Yeah, sabi dito ni Ariel, pasikat talaga si Mr. Tulfo. Sabi ni Sir Francis, "Sus ko, nasa batas ng DepEd dapat may pinakamalaking budget." Exactly. Sabi naman dito ni Agapito ulit, nung ba nag-aaral si Tulfo wala pang PTA? I don't know. May mga anak yan, yun nga ang biggest question ko, may mga anak yan, 'di ba yan naka-attend at least ng isa, dalawang PTA meeting? Si Rap mahilig ng kuwento, wala naman yatang katotohanan, magaling gumawa ng kuwento. 'Di ba? So, if I'm gonna go back to this Willie Caballero 2693, kung sinusundan mo yung page ng DepEd at saka ni VP Sara, I really don't think you're gonna be saying this. Because as far as DepEd is concerned right now, 'no, ang laki-laki na ng changes na ginawa nila. And for you to say, 'no, I will ano 'to, screen capture natin, i-forward natin kay VP Sara, 'no, tsaka sa legal team niya. Kasi this has malicious, very malicious 'tong sinasabi ni Mr. Willie. Para sabihin niya, "She's busy amazing piling up on funds for her presidential dream. Come and think of it." Ayan, paparating natin 'yan kay VP Sara para sabihin mong nagwawalda siya ng pera. 'Pag nagsalita mataas pa siya sa Vice President, nakakahiya, nakaharap-harap na imbes na gumawa ka ng batas, puro daldal. Si Sara 'di nagsasalita at pabida pero ang rami mong nagawa niyan dapat tularan. Exactly. Yan, sabi dito ni, Susan, "Kabayan, iwasan ng politikong katulad ng mga maingay lang, pabida lang." Senator daw siya pero hindi niya alam gagawin niya. Gusto niya manita, wala daw siyang kapangyarihan, char. Sabi rito ni Jervin, "Nakakarinig ng laman 'tong si Arf. Walang alam sa teachers, magulang nag-uusap diyan sa PTA kung ano napag-uusapan, yun ang ibibigay nila. Teacher din kami, kaya wala siyang karapatan na sabihin ang mga teachers na korap." Nakakasama ng loob ano, 'di ba? Palalabasin mo na ang mga teachers sa DepEd ay mga korap. Sabi dito ni Asiral, "I regret voting for them. RT grandstanding, Robin P. Walang nagawa para sa taga Mindanao. Villanueva yabang at angas lang. Jinggoy mata pobre, Bato lahing naka-agree kay RT. Zubiri hinahayaang maging palengke ang Senado." Ano natin. Same Pinasta, Raffy Tulfo. Puro mahirap kasi bumoto sa kanila, akala kasi tutuparin ang pangako sa kanilang tulong. Senador ka na idol kaya gumawa ka na ng batas sa mga reklamo mo. Tulad ng gusto mong mangyari sa mga kasambahay, mas masarap pang pakinggan ang tawa ni Sean Wayne. Alam niyo po ano, Ma'am Emmy Viray 7625, sa totoo lang, wala po siyang puwedeng gawing batas. Sa mga reklamo na binabato sa kanya ng mga, sa RTIA, lahat po 'yun may mga batas na. It's just a proper implementation lang. Gamitin lang yung mga batas na nava-violate dun sa mga taong lumalapit sa kanya. Now the question is, anong nava-violate dito sa mga pseudo magulang, 'no, na hinihingan ng contribution?
'di ba? Anong puwede niyang ikaso do'n? Ngayon kung sinasabi ni RT 'no, na korap ang mga teacher, kasuhan niya. Mas gusto ko 'yun. Total nagbibintang ka rin lang naman, kasuhan mo. Mag-file ka ng complaint, 'di ba? Then after that, tingnan natin kung saan pupunta yung ano. Ang hirap kasi guys ng puro bintang, eh. Nagiging favorite ko na 'to si Venzer. Baka baka akala niya same na trabaho niya sa RTI at Senado. Well, unfortunately hindi. 'Yan, sabi ni J3J maliban sa katulad ni Representative Franz Castro, lahat ng naupong senador at House Representative huwag na huwag ng iboto, especially yung matagal na pero walang ginawa sa panahong pagahong Pilipino sa poverty, gutom, homeless. Magboto ng bagong mukha na may legal background at walang koneksyon sa mga nakaupo. Well, yeah, ayun. So, imaginin mo kung gaano karami yung teachers, 'di ba? Kung gaano karaming teachers. Sabi nga dito ni Sir Rodolfo, ang PTA may sets of officer. Ang nangungulikta ay ang PTA treasurer at the end nagbibigay ng pangangailangan ng school. Teachers are not allowed to collect. Bawal po ang teachers na mangolekta. Which is yeah, I mean, coming from parents na 'no, especially dun sa mga teachers, I really feel bad for those teachers 'no, especially sa mga nasa public. I really feel bad. Sobrang nata-tarnish na ang kanilang tawag dito, yung kanilang reputation without even dropping. So there are a lot of parents 'no, lalo na yung mga nakikiano lang kay Raffy Tulfo. Siyempre papalakpakan nila si Raffy Tulfo. "Ay, inaano yung ang ano, PTA ganyan, ganyan, mga teachers mahihingi." Pero yung mga teachers, eto for the record lang guys ano, I really highly salute yung mga public school teachers. Bakit? Kasi portion of their salary goes to those children, 'di ba? Bakit yung mga nagrereklamong mga magulang, hindi niyo pasalamatan yung mga teachers ng mga anak ninyo na minsan kung wala kayong maipabaon sa kanila, yung mga teachers na nagpapakain. Yung mga modules para mga estudyante nila, kahit wala pang supply na nanggagaling dahil kung saan-saan dumadaan na aprubahan, bla bla bla, wala pang supply. Inaabonohan po yun ng ibang teachers. Yung pag-aabono nila hindi na halos binabayaran. Wala ng reimbursement na nangyayari. But because of their vocation and dedication sa pagtuturo sa mga anak ninyo, they never post any complaint. Hindi sila lumapit sa RTIA. Na yung mga magulang ng estudyante namin, hindi pinapakain yung mga estudyante namin. Kami pa ang nagpapakain. And nangyayari po yun. Si Raffy Tulfo, sinisira niya ang images ng mga public school teachers. Dito sa ginagawa niya to. Ito namang mga magulang na to, para kayo yung biktima. Gaya ng sinabi ko, kung di niyo pala kaya magpaaral ng anak, marami pong responsibility ang pagkakaroon ng anak. Maliban sa pinapakain mo, bibigyan mo ng bubong, bigyan mo ng magandang edukasyon, bigyan mo ng magandang hindi ko naman sinasabing very comfortable na buhay, at least komportableng buhay. Security and safety nila kailangan mo rin ibigay. Dahil sa kakulangan ng inyong mga ano, dahil sa pagiging irresponsible niyo, sisiraan niyo ngayon yung teacher, lalapit niyo kay Raffy Tulfo. Hindi niyo nagparami kayo ng anak, nag-anak kayo, hindi niyo pala kayang paaralin, tapos babanatan niyo yung mga teachers, 'di ba? Gaya ng sinabi ko, dahil sa kakulangan ng kaalaman ninyo, imbes mag-file kayo ng reklamo laban dun sa teacher, pupunta kay Raffy Tulfo, tapos si Raffy Tulfo halos sirain ng imahe ng mga teachers.
It's the same thing na sinira niya ang imahe ng karamihan ng mga pulis. Well, at some point nag-a-agree ako sa kanya dahil meron din naman talagang basurang pulis. Pero teacher, 'di ba? 'Di ba nahihiya yung mga magulang? Lalong-lalo na yung mga magulang na alam nila na malaki ang nagiging contribution sa pag-survive ng kanilang anak dahil sa mga teachers ng mga anak nila. Financially man, emotionally, physically. Imagine niyo, minsan nga pati problema sa bahay ng mga estudyante, nadadala pa ng mga teacher. Tapos ito yung utang na loob na ibabalik niyo sa kanila. Kung walang pera, walang pera. Hindi niyo kailangan mag-contribute. Sabihin niyo sa teacher, "Ma'am, pasensya na kayo," ganyan, ganyan. So, dapat ba anuhin din natin yung mga magulang na na buntis ng buntis, anak ng anak, walang maipaaral sa mga anak tapos i-aano, i-aano sa gobyerno? Pati tuloy yung mga teacher nadadamay. Sahod nila, ipapakain na lang nila sa mga anak nila na ishi-share pa dun sa mga estudyante nila. Yan hindi niyo nakikita, eh. Yung magmukha lang kayong magaling, 'di bale na makasira kayo ng reputasyon ng ibang propesyonal, 'di ba? Naalala niyo yung teacher na pinalabas lang yung anak, 'di ba? Mahina yung ano, eh, yung DepEd secretary last time, eh. Sana pinakasuhan niya si Raffy Tulfo, eh, 'di ba? Siniraan na ni Raffy Tulfo noon yung teacher na yun. Siniraan na naman niya ang mga teachers ngayon. So, ilang beses niyo gustong masiraan, 'di ba? Yung pagmukhain kayong mga korap, samantalang mas malaki pa ang nailabas niyo ng pera kumpara sa mga pera na sinasabing kinukurap ninyo dahil nanghihingi kayo ng contribution. Gaya ng alam mo very ano, eh, very remarkable sa'kin yung sinabi ni Raffy Tulfo, eh. Ay, ni Raffy Tulfo, ni Attorney Libayan, na pinagtatanggol daw natin yung mga pulis, sana ipagtanggol rin nila ang kanilang mga sarili. Please, dun po sa mga teacher, 'wag niyo pong hayaan na nagagamit kayo sa politika. Umalma po kayo dito sa sinasabi ni Raffy Tulfo, 'no, na kayo daw ay nanghihingi ng contribution sa para kung saan-saan. Anyway guys, again maraming maraming salamat dun po sa mga nagbigay ng kanilang comment. Maraming 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 salamat po sa inyong saloobin. Well, definitely itong mga nag-comment na 'to mga either nagtatrabaho, nagpapaaral sa public school, members ng PTA. I tried asking my brothers and sisters na merong mga estudyante. So far dun sa kapatid ko na nagpapaaral sa government, wala naman daw gano'n. Wala naman daw hinihinging kahit anong contribution. Kung gusto mo magbigay ka, kung hindi, it's fine. Nobody's asking you anything. But there are certain people, there are a lot of people na nagkukusa kasi, 'di ba? Should we stop them na ano, 'di bawal 'yan, baka i-Raffy Tulfo in action ka. No, that should not be the case, 'no? Anyway guys, again, maraming maraming salamat. I'll see you in the next video. Enjoy your weekend. Bye.